Hi there, this is Chinkitan, also known as Mr. Chink Positive. At syempre, kasama kong ever lovely, ever beautiful, at ever Belena. Kulit. Na walang iba kundi si Happy Wife, na walang iba kundi si... Ikaw. Ayan. Hello po, magandang gabi po sa kanilang lahat. Nako, gabing-gabi na kami at katatapos lang po namin ng aking asawa sa isang couples group, and it was really a very refreshing time that we had. Kasi usually po, kami po ni Chinky, meron kaming couples group once a month that we do Monday in the area that we're doing it. We cannot say. But, yun po. So, sobra kaming happy daw. Sabi nga namin, Chinky, ano kayo tuturo namin ngayon? And then we decided, this is the time and this is the night that we can do our Q&A. Kasi ang dami namin Q&A na hindi namin nasasagot within the time of teaching that we do on a Monday basis. Sige, bago natin gawin yan, babatiin ko na si Tita Pilar Mateo. Hello, si Tita Pilar. Kamusta na po kayo? Eddie Bagay, si Baybayon, si Chris, si Geraldine. Cyrus. Okay, Geraldine. Rich Ann Rivera. Hello. Lalaine. Hello. Lawrence Paras. Hello. Magandang gabi. Oh, sa Japan. Uy, Ichinibiyashi. Alam mo, tumira kami dyan. Happy ako dyan sa area yan. Hello. Liberty from Macau. Hello. Juanif. Good evening. Hello, Joylene. Hello, Mariela from Texas. Hello, Joylene. Magbanwa. Hello, Ming. Okay, mahal? Hi there, April Castillo, kay Jordan Tapispisan, maraming salamat po. At para sa mga taong like for example may asawa na, or let's say gusto niyo mag-prepare mag-asawa, or wala pa kayong jowa, no, tonight is the night that we're gonna make it happen. Oo. Oh? What do you mean? Hindi, tonight's gonna night that we're going to answer all of your questions. Yun. Kasi we decided nga no, mahal, kasi ang daming questions ni namin masagot. So, this is the time to ask questions. So, we're gonna wait for your questions. Hi, Rain from USA, si Maria, si Jovelyn. Okay, ang gawin po natin para mas dumami pa at mas marami pang pakinabang. May share button po, nakikita kayo nyo sa left-hand side, share button. Paki-share lang po, paki-send lang yung share button sa ibang tao so that they will be able to watch this also. Ryan Kabatik, also Lynette, kay Joanne from Israel, maraming salamat. Hi, Joanne! So, hope to see you in Israel soon. Prinsipe, at the same time, si Lynn G, maraming salamat. Raymond, Bernardino, thank you very much. Kay Mateo, Dan, okay, let us start. Please ask your questions already. Ask your questions regarding anything about probably couples or life. Yeah, couple or yung husband and wife. Mr. and Mrs. from Spain, Ryan or Ryan. Hello. Vanessa Ordonez from Singapore. Hello, Ces from Seoul. Hello, Jessie. Hello, Zed Love from Laguna. Okay, wala nag-ask ng questions, mahal. Mukhang okay sila ngayon or something. Hi, Birchie. Maraming salamat po. Olor, maraming salamat kay De Guzman Villar. Maraming salamat kay Ann Salyan. Maraming salamat. Hi, Kimi. Diano, okay, thank you very much watching from Dubai. Si Felix Olivares, maraming salamat. Okay, si Catch Vasya, you, at the same time, ayan, si Nelly. Meron na question na. Paano ba kayo nagbabati pag nag-aaway po kayo? Ikaw? Oh, that's a good question. Hi, Jofrain Valesencio. Oh, ano? Paano kayo nagbabati? Paano tayo nagbabati? I think it's more not of pag-aaway. It's, kami ni Chinky in our 19 years, it's more of disagreement. Kasi ako, I'm a type of a person, pag may ganun, hindi ako confrontational. So, when you say confrontational, I do not immediately tell him that I'm sad, but makikita na kagad sa face ko na sad ako. Hindi mo naman kailangan tanungin, ramdam mo naman yun, diba? Pero na lang kung manhid ka, diba? Pero paano kami nagbabate? Alam mo maganda, madali kami magbate kasi alam namin kung saan kami accountable. Meaning to say, kasi no matter what, you will always, in a relationship, no matter what, kahit hindi couples, kahit sa mga anak, kahit sa mga magulang, relationship nyo yan, lagi namang may offense eh. Pero, at the end of the day, kailangan mo lang evaluate bakit nagkaroon ng cause yung pag-aaway. Saka, yun nga, because we know that God has forgiven us. Yun yung bottom line for me, for us. We can always forgive one another. Kahit na kunyari, minsan hindi ko pa feel na siya i-forgive, we will decide to forgive one another. Pero it takes time din. Depende sa issue na pinag-aawayan namin, no?
Pero at the end of the day, we always decide to forgive no matter what we feel. Yun, Ikaw, mahal? well, ako naman parati personally, no, yung parang pag ako nagkamali, humihingi ako ng tawad sa kanya. Pag siya naman nagkamali, ako pa rin ang humihingi ng tawad sa kanya. Oo. Ang kulit. Hindi, totoo 'yan, 'di ba? Parang parang iwas na lang, 'di ba? Parang ang point lang kasi minsan kasi alam mo, reality is ang nangyayari niyan kung bakit hindi kayo nagkakaayos. Alam mo, ba't di kayo nagkakaayos? Sa totoo lang, Wena, Jeng, the reason why hindi nagkakaayos sa mag-asawa because of pride. Alam mo, pag balik-balik ta rin natin, pride ang issue talaga. Minsan talaga yung parang pinapatagal pa natin na yung samaan na loob ba ng dalawa na hindi natin alam na ang apektado, hindi lang kayong dalawa. As a matter of fact, ang apektado yung mga anak ninyo. Di ba? Yung mga kasama nyo sa bahay. Napapasa yung stress eh. Kahit di mo ipasa, kahit itago mo, nararamdaman ng mga anak ninyo yan. Lalo na kung di kayo nag-uusap. Di ba? At kung mag-usap kayo, very, very lang, yung transactional, walang relationship talaga. So, ang suggestion ko talaga is, never allow pride to set in a relationship. Yeah, when yung ask mong question na, bakit okay lang po ba na laging babae na lang po ang magbababa ng pride kapag nag-aaway? Alam nyo, dyan dapat pumapasok yung kailangan nyo ng people who will talk to you and mentor you. Kasi no matter what, communication is really vital. Nako-convey mo ba yan sa asawa mo na yan yung nafe-feel mo regarding that issue? Kasi like, there are certain things, like yung sinasabi nga ni Chinky a while ago na siya kasi yung madaling humingi ng tawad and all. Case-to-case basis yan eh. Kasi on a matter of siguro timing din, depende sa sitwasyon. So, meron kayong dapat parang arbiter na parang, uy, ito yun. Kasi minsan, hindi na natin nakikita yung issue itself eh. Mas nagfo-focus tayo sa kung ano talaga yung pinag-aawayan, kaya nagsasagutan tayo. So, we need people to speak in our lives para mag-gauge natin kung ano kailangan na adjustment ng gawin. In other words, kailangan po natin ng referee from time to time and an outsider to break the tie. Lalo na kung hindi na kayo nagkakaisa, hindi na kayo nagkakaayos. Mas maganda yung may taong labas ba na magsasabi sa inyo ng dalawa, oy, sandali lang, sa totoo lang, feeling mo tama ka, but in reality, hindi ka naman tama. At marami ang pagkakataon on both our ends, no, na talagang an outsider would really expose yung talaga namin, yung issue talaga namin. And actually, marami pa akong pwedeng sabihin yan, pero let's move on to the next question. Yung isa is, bilang mag-asawa, paano nyo po naiiwasang mag-away ng dahil sa pera? Okay, mahal, go. When it comes to very important kasi is in terms of yung transparency. Transparency, honesty, and openness, is very important in a relationship. Especially when it comes to money. Kasi if you're not transparent, you're not open, you're not honest, alam mo, when you hide ba things like, for example, yung pera na kinikita mo, hindi mo nire-reveal lahat sa asawa mo kasi feeling mo, kasi wawaldasin niya, mauubos niya. So, anong nangyayari niyan? Pagka nagkabukuhan yan, medyo yan ang ugat ng away eh. Lalo na, isa pang issue, yung pagtulong sa kapwa, pagtulong sa mga kamag-anak, na tinatago mo, di ba? Hindi ka honest. Kasi sasabihin mo sa sarili mo, pag nalaman naman niya, baka mag-away lang kami. Ganun din naman pagka tinago mo, na-discover din niya, di ba, malalaman niya, mag-aaway pa rin kayo. Yun pa rin yung ending. So, I think in order for you to avoid yung mga money issues, it's really, you got to be honest, you got to be open, and then every time, me and my wife, when we ever purchase something, we always agree. Nagkakaisa kami. No matter what, kasi ako, in our 19 years of marriage, inaanimin namin yung weakness. Like ako, hindi ko talaga gift yung how to handle money. So, I allow him to do that. Kasi, yun nga kahit hindi pera, kailangan trust factor bilang mag-asawa. So, hindi dapat mawala yun. So, I trust him that he will be able to handle that money rather than me. Kasi ako talaga weakness ko yan. I grew up in a sense na I'm really a spender. So, I don't know how to handle that money. So, ako, inamin ko na, hey, hindi kakulangan ko to, so kailangan ko ng tulong. So, kailangan siguro aminin lang. Yun nga, yung kasama doon sa transparency na kung hindi mo talaga gifting ang paghawak ng pera, kasi, di ba, marireveal mo talaga kung ano yung tunay na kulay mo Di ba, sometimes, tungkol sa pera. Tsaka, so, you work it out in such a way na pinili nyo isa't isa. I mean,
dapat you do things together, decision making together, especially sa pera. Yeah, and at the same time, kung may bibilin ka, di ba, mag-agree lang kayo. O once, let's say, if it's below 500 pesos and below, without any questions, probably. Yeah. But if you say, pag umabot tayo ng 1 plus or 2,000, mag-usap naman tayo. It's just, margins, make margins, agree on something. Yun nga, pag sa pera po, it should be the power of agreement. Oo. Sige. Okay, next. Tapos sabi ni LP, maganda to, say yan. How to enhance husband's listening skills. Listening ears. Oo. How to enhance husband listening skills. Actually, hindi naman ng husband, pati wife. Yes, pati wife. Oo, kasi minsan marami talaga tayong distraction sa buhay. Sa sobrang distraction, text, tapos if not naman, di ba? Totoo naman eh. Nagmo-multitasking kuno, pero as a matter of fact, habang nagmo-multitasking, hindi naman talaga nakikinig. Di ba? Di ba na-experience niyo ba, may sinasabi kayo, tapos hindi nila napapakinggan, tapos ang nangyayari niyan minsan syempre masakit, di ba? Parang hindi ka valuable, tapos parang baliwala lang, hindi ka sinasagot. Di ba? Kaya nga very important, you got to be intentional. I always tell people to do 3 things. If you want to enhance your listening skills, number 1, you stop. Number 1, stop whatever you're doing. Yeah. And then you listen. You listen not only with your ear, but you also listen with your heart. Very important kasi nga, sometimes you need to learn how to read between the lines. May sinasabi siya, sometimes your wife or your husband is saying something, but actually it means different. It means a different thing. Oo, like for example, sasabihin niya, maraming salamat sa pagtulong mo kanina. Oo, sinabi niya, maraming salamat sa pagtulong mo kanina, pero yung tono niya, medyo may diin ng konti. Yung diin niya, medyo sarcastic na ng konti. So in other words, hindi talagang tunay na pasalamat yan. Parang sinasabi niya, sa wakas, tumulong ka rin. Diba? So you got to not only listen with your ear, but you got to listen with your heart. So you stop, and then you look, and then you listen. Okay? Yung part of also intentional is I think it should be, like for example, kung saan siya nanggagaling. Like, kasi kami, yung rhythm namin, pag alam ko hindi pa siya ready to talk, at hindi pa siya ready to listen, pinabubuelo ko muna siya. Kasi there's timing yan eh. Like for example, ready ka na ba makinig, mahal, ganyan. Okay ka na ba? Nakabuelo ka na ba? So, tingnan nyo rin po ang pinagdadaanan ng inyong sposo in times of conversation na medyo serious. Kasi sometimes di naman intentional, baka pagod lang, or you need to be discerning, you need to be sensitive, o kaya, alam mo yung gano'n, kasi ako like, kung hindi ko mapapakinggan, like, meron siya sinasabi, pero hindi ko intentional yun, pero siguro dahil meron lang akong ginagawa or something. So, sinasabi ko, mahal, teka muna ha, ito muna yung gagawin ko. So, something like that. So, try to make a way na, una, sasabihin mo kaagad yung instruction mo, para hindi ka naman magkaroon ng assumption na, hindi nakikinig sa akin niya, or blah, blah, blah. So, tell them kung saan ka nagagaling at that moment. Okay, again, let's rewind. You stop whatever you're doing, look at her eye to eye, and then you listen attentively, not only with your ear, but also with your heart. Okay, and next, shout out daw si Aiza Salar. From Taiwan. Okay, tapos wag na natin banggitin ang pangalan. Paano po, pag ang wife po ay may toyo, at paano maiwasan ang pag-aaway? Alam mo, parati ko nga sinasabi nga 'di ba yung sa restroom, 'di ba? Yung sa restroom, anong tawag mo sa restroom? Yung sa lalaki in English? Male, oo. Tapos yun nga, 'di ba? Pero sa totoo lang, pagbasa ng karamihan ng mga babae, ang male hindi male, mali. Oo. Tapos yung sa kababaihan naman, ano sa kababaihan? Female. Hindi female. Tama. Oo, mali. Tama. Hindi, totoo yun di ba? Edinor at saka Ray Lopez, di ba? Mali. Saka tama. Kasi the women, yung mga wives are always right. Oo. Mali. Hindi, talaga, ulitin ko Mali, tama. Pero ito, ito problema. Ang minsan, dinadagdagan yun mali. Kabila? Tama. Oo, mali. Tama. Dagdagan mo, may mali. Di ba? Sa kabila, may tama. Oo, may tama. May toyo talaga. Oo. Hindi, alam mo, ay, grabe. Alam mo, no offense meant, to all wives, Pag may toyo ang babae, hindi mo dapat patulan. Nako.
Pagpapatulan mo, sige, lagyan mo na rin ng suka, lagyan mo na ng bawang, may adobo ka na. No, hindi mo dapat, you don't, ay nako, di ba, you don't fight fire with fire. Pataasan na lang kayong boses, pataasan na lang kayo ng pride. You fight fire with water, di ba? Syempre naman, kung mataas siya, ano muna, lie low ka muna. Yun nga, kunyari, pag galing kayo sa opisina, tapos gusto na usually, di ba yung mga asawa, gusto naman, ito yung problema. Pwede mo naman kasi sabihin na, teka muna, kakain muna ako pwede, tapos mag-usap tayo later. So, yung ganon, yung kasi mga husbands, sometimes kasi, isipin nyo rin na, syempre, maghapon may mga issue, tapos pagdating mo, di ba yung ganon. Pero mga women, you also have to know, where is your husband coming from? Pagod din sila eh. You need to let them also breathe a little. Pabalehon mo rin sila. Kasi sa totoo lang, I think hindi mo may iwasan ng pag-aaway. Lagi may conflict. Naturo na natin to eh. The way to be able to accept conflict, I think, sometimes you have to see conflict in such a way to mature you, to empower you sometimes, and you can learn from your conflict as well. So don't see conflict as a way of yung parang negative. Sometimes conflict can be a way of positivity rin. See it in that way. And not only that, yun nga, be sensitive with one another. Where are you both coming from? Bago nyo pag-usapan yung issue. Doon, I think, kasi yun nga eh, in marriage talagang dapat give and take. Hindi lang laging iniisip ko ano yung nararamdaman ng isang tao lang. Both of you need to think with one another kung ano yung nararamdaman ng isa't isa. Sige. Isa pang question, how do you handle finances in your marriage? Sabi ng isa, ang pera daw ni Mr. ay pera ni Mrs. Ang pera ni Mrs. ay pera pa rin ni Mrs. Agree ba kayo dyan? Pera ni Mr. Hindi nga. Okay. Basta ano yan eh, ang pera ni Mr. pera ni Mrs. Ang pera ni Mrs. pera pa rin ni Mrs. Oo, kasi naman, ako naman, we don't have any problem with regards to finance, no? Whether ito lang principle siguro. Again, when you go back to in terms of handling finance, kailangan mag-agree lang kayo. Transparency and honesty. Whether it's a separate account, whether it's a joint account, it doesn't really matter for me. Ang importante kasi, maging honest lang kayo and mag-agree kayo tuwing may lumalabas na pera sa loob ng bank account nyo para maiwasan ninyo yung conflict. Oo. Libiran, Carbito, maraming salamat. Tinatanong niya, is it like that or is more on the agreement? Chinky is saying na you need to agree on that end. Ano yun? Nakalagay din. Sabi ni Mateo Dan, paano naman po ang tamang pag-iipon ng mag-asawa? Sir, ayon sa sweldo ko, ang income or sa income ng bawat isa. Kung ano yung dapat daw, how do you save money? Do you save money? Ikaw? Yeah. It's a matter of kasi nga kami, our money is together. So we save together. So it's not something that you save money na I'm gonna save it for myself or for my future. Well, my husband gives me an allowance every month. That's how I spend mine. But the thing is, when we decide to save, we always decide to save together with our own money. We don't see it in such a way na pera ni Chinky yan or pera ni Novi yan. We always decide together. Yan, napaka-importante po yan na talagang, again, magkaisa kayo. Kasi pag hindi kayo nagkaisa, magiging dalawa kayo. Again, power of agreement. Power of agreement po. Kasi para sa amin, siguro medyo naka-graduate kami in that level na hindi kasi yun. Kaya nga ako, I really appreciate my husband for honoring me on that. Siya, para kasi meron, di ba, kasi may idea na parang, hindi kasi mas malaki sumweldo yung girl, so dapat siya. Or mas malaki sumweldo yung guy, so dapat siya. So, it's not about that eh. You have to see it beyond that. Kasi no matter what, kung naging mag-asawa kayo, hindi nyo nakikita yun, you have to overlook that. Ano ba talaga yung pinag-agrihan nyo bilang mag-asawa na honor naman nyo ang isa't isa at the same time. At the same time, very important na tanungin nyo kung sino ba talagang gifted. Yun. O may mga isang gifted talaga to make money. The other one is gifted to spend money. Yeah. Diba? And make sure yung nag-spend, hindi siya hawak ng pera. Diba? Okay, right now. Wow, sabi ni AA, NNAA, nagsasawa ba kayo sa isa't isa? Ano ang mainam para di kayo magsawa? Oo, sige. Alam mo ako, NAAA,
Nakakatuwa. Kasi lagi ko yung tinatanong kay Chinky, mahal, magsasawa ka ba sa akin? Lagi ko yung tinatanong sa kanya. Ang sagot ko, Siguro in every week. Ano sagot mo? hindi. O naman. O naman. Like 10 years from now or 50 Hindi, years from now. hindi magsasawa. Kasi alam mo bakit? Ako naniniwala ako hanggang ngayon, yung pangdiligaw sa sa asawa mo o sa misis mo, hindi dapat tumitigil 'yan pagka nag-I do na kayo. Pag kinasal na kayo, hindi dapat tumitigil doon. Dapat consistent pa rin. Kasi imagine mo, the reason why you're so excited with one another, kasi nanliligaw ka. May thrill pa rin pagka ang lalaki, 'di ba, pinapursue yung babae, 'di ba, yung parang the woman feel really special. 'Di ba? And on the naman, ang sa lalaki naman may challenge. May challenge naman to please the other woman. Yun nga, doon nga parang napansin ko sa karamihan ng mga relationship kung bakit tinatabang sila. Kasi pagkatapos na ikasal, nawawala na yung romance, nawawala na yung ligawan, nawawala na yung date. That's the reason why we have really preserved over 19 years of making it a priority. Monday is our mandate. 'Di ba? Monday is our mandate. Kahit na busy po kami, 'di ba? Ang ginagawa, priority po namin 'to. Hindi kami nagtatrabaho on a Monday. Like for example, this whole day magkasama po kami, lumabas po kami, may dinate din kaming isang couple. And then pagkatapos date sa couple, may ginawa siya. Pagkatapos niyan, may minute kami mga couples also tonight. And then tonight, sabay din namin tong ginagawa. So for us, we want our Monday to really be productive. It's our me time. No, hindi namin kasama yung sun date naman is our date with our family, kasama ni mga kids. Pero mayroon kaming araw na hindi namin kasama ang mga bata. Alam nyo bakit? Gusto nyo malaman kung bakit? Kasi darating ang panahon, lalaki ang mga bata, iiwanan din kayo. Kayong dalawa na lang ang matitira. Ang pinakamalungkot siguro na nagtaguyod kayo ng pamilya, nagmahala kayong dalawa, pero sa huling hantong ng inyong buhay, kayong dalawa ay hindi na magkakakilala. Ang nangyari na lang sa inyong dalawa ay naging na lang kayo, roommate. 'Di ba? Naging na lang kayo. Parang sa Pinoy Big Brother, 'di ba? Parang housemate na lang kayo. Wala na kayong intimate relationship with one another. Naging na lang, parang ritual na lang. Ay, naku, wag sana. Mas maganda pa na, di ba, yung nagliligawan kayong dalawa, tumatakas kayo, di ba, may thrill, wala kayong pera, di ba? Tapos, sweet kayo. Yung parang ganon. I do believe hindi dapat mawala yan in a relationship. Ako I just want to ask ng question na nagsasawa. Kasi the term nagsasawa is like, parang wala kang contentment. I'm sorry I just have to be bold and have to really tell this. Kasi ako, on my end, you have to see beyond your relationship Kasi, it's not only being creative and being intentional with all those dates and being so spontaneous. It's not about that. But it's also an issue. Nung nag-decide kang mag-asawa at pinangasawa mo yan, dapat ma-realize mo na makakasama mo yan habang buhay. Hindi yan parang, pag nagsawa ka na, wala na. Hindi po kasi ganun. So, I think it's more of like kami ni Chinky, ako through the years, I'm not a speaker, I'm not even a writer. Pero, siguro by the grace of God, we try to empower one another and try to honor our giftings at the same time. Akala ko hindi ko gift yun, pero lumabas. Kasi na-empower niya ako do you get what I mean? Sometimes kasi, it's also the contentment of the person within self. Ako, I have to fix myself on that end. Pero, kunyari, asawa ko, hindi ako na-empower in something like that. I'm not sure, but I think I have to check myself as well on that end. Hindi yung, kasi once you decide to be married with person, makakasama mo yung habang buhay and you have to work it out. Actually, what my wife is saying, kino-communicate niya is, you need to be committed with one another. There's what we call as commitment. True love is not about feelings and emotion. But true love, it's all about a choice, a decision, and a commitment. If you base love on feelings and emotion, there will be days when you wake up, you don't feel like loving your spouse. Especially when you fought last night. Especially when you had a disagreement. Especially when he or she did something that is bad, broken your trust. But still, yun nga, you gotta work it out. Ang true love talaga, in spite of, na may pagkakamali at shortcomings at lahat tayo nagkakamali, we choose and make a decision to really practice what we call as yung unconditional love.
not conditional love. I love you because you're doing this. I love you because you can give me this. I love you because you're a good provider. What if there are moments that you cannot really provide? What if there are moments that that person is really unlovable? That's the reason why when we got Made that married, vow, yeah. yes, we can still remember the minister or the priest will remind us, for richer and for poorer, for better and for worse, in sickness and health, till death do your part. No return, no exchange. Perditi Yeah. I number. Kulit. Hindi, di ba? It's true. Regardless, because it's that's the true essence. That's the true essence of love. Yun. Sa kayo din, sorry medyo na ako doon sa pagsasawa. Not only that is, you don't compare your relationship with others. You have different dynamics. You have your own dynamics. You have your own unique family. Don't compare. Kasi talaga hindi ka talaga masasatisfy kung ikaw compare mo yung sarili mo, kunyari ay, ba't yun si Aga Mulak at si Charlene Mulak? Hindi po kayo yun. Oo. Kayo po ay may sariling misyon sa buhay. And that is beautiful and that is grand. God has a perfect plan for you in your own sphere of influence. You cannot have that. You have to have a sense of ownership and you need to believe that bilang mag-asawa, meron po kayong purpose. I think that's one. It's not about being passionate for what you do. You know that bilang mag-asawa, meron kayong purpose to do something together. At I think di kayo magsasawa dun. Yes, ito naman, how to manage situation or issue that keep on repeating. Ooh. So I think that's the issue of forgiveness. May mga bagay na ako rin may mga issue ko na I keep repeating to Chinky, ikaw man, how do you manage my repeating issues in life? Well, ang pinaka-importante niyan in order for you to avoid yung repetition of a mistake is you have to go to the root cause of the problem. If you only go to the try to solve it by the fruit, chances are ang mangyayari niyan talaga it would keep on repeating kasi band-aid ang mentality. Yeah. You're only fixing the problem by the fruit. It's true. And a tree, kunyari, hinarvest mo yung fruit, kung may problema, after a few months, few years, mamumunga ulit with the same problem. So in order for you to kill the tree, you have to go to the root. You go to the cause of the problem. Pagka nakita mo na yung cause of the problem, and then that's the time that you will be able to solve it. So you will avoid repeating it. Yes. Recently, I counseled also a couple na yun nga, a husband, sinasabi niya paulit-ulit na lang nangungutang ang kanyang mga kamag-anak at nagiging source ng away nila. So sinabi ko, paulit-ulit, no? Paulit-ulit na lang. So sinabi ko sa kanya, okay, nag-aaway na naman kayo, sinusolve nyo, nagiging issue yan sa inyo. O anong solusyon nyo? Magkano lang bigay namin para tumigil na lang to? Sabi ko, hindi na issue. Pag yan, binigyan nyo, babalik ulit, may problema ulit. Ang kailangan lang... mangungutang ulit yun. Exactly. Kaya nga, very important na alamin nyo muna anong stand nyo pag may tao nangungutang. Diba? Imagine mo, nang dahil sa ibang tao, nag-aaway kayo. I just feel a kind of uncomfortable and ridiculous. That's good. You have to tell that. Yeah, uncomfortable and ridiculous in the sense na nag-aaway kayo for the sake of others. Yes. Now, ang problema, yun nga, Yun. dapat team kayo di ba? Yes. Magkaisa kayo, magkakampi kayo, hindi dapat kayo nag-aaway. Tapos ito, sinabi naman ng isa pa ni ML. Sabi na pag nag-asawa, yung pera ni Mr. pera ni Mrs. How do you say no namang kaibigan and relatives gusto laging ng mangutang? Ikaw? Well, yun nga. Again, it's also power of agreement. You need to agree with your spouse. It's not a matter of yung parang pera ni Mrs. Hindi gano'n. Like, meron ako nakausap na isang pamilya na kinausap yung isang friend ko. Uy, huwag mong sasabihin sa asawa mo yung kikitain mo. Para pag gusto mong suportahan kami bilang pamilya mo, meron kang freedom to support us no matter what. I'm sorry, that's mistrust. Kasi when you decided to be wed to your spouse, it means transparency, it means trust. It's a matter of, kasi nga, di ba nung nag-asawa tayo, buong katawan mo sa asawa mo na yan eh. Pera pa kaya? Hindi po kanya-kanya yun. Oo, walang kanya-kanya. Kasi, ang lang dyan is, I think it's how to handle yung pag-uutang. Kami ni Chinky, meron kami tinatawag na threshold. Meron kami pinagpe-pray namin yung mga taong o mga kamag-anak na humihingi sa amin ng utang. Dahil na-realize namin na talagang hindi may iwasan na talagang meron. So, in-accept na namin yan. That's number 1. Number 2, kunyari meron kaming threshold, hanggang saan? What is God telling you on this matter? Kailangan ba bigyan? I-discern mo, responsible ba sa pera yan? Or, ano bang attitude niyan sa pera? Yung mga ganun, kasi kailangan maging wise din tayo. Hindi kasi po pwede na, iba kasi yung view ko sa view niya regarding sa pagpapautang sa kamag-anak. Ito na yun. Yun yung magsa-start yung away.
doon po nagsa-start. So kami, we try to compromise. Like for example, may mga ngutang na ganitong kalaking pera. So kami ni Chinky, nag-agree kami. Nag-agree kami na, mahal, ano sa palagay mo? Ito lang kaya natin, ito lang ganito. Ay, maganda naman siyang maghawak ng pera, nagbabayad naman siya. Sige, try nating dagdagan to ng ganito. Pero at the end of the day, sorry, I have to tell this, pwede tayo maging means na tulong sa ating mga kamag-anak, but we don't let them depend on us. We need to teach them how to depend on God, how to really work out on that end. Kasi case-to-case basis po yan eh. Kailangan malaman natin yung need na talagang kailangan. Okay. Ano naman gagawin ni Mr. kapag kulang ang support sa kanyang mga anak at hindi umuwi sa bahay? Ay, isang malaking problema yan. Responsibilidad ng kalalakihan na talaga na tulungan ang buong pamilya. Pero, balansehin po natin. Kailangan naman, mga misis naman, kailangan maging considerate naman tayo na ang tulong sa ating pamilya ay hindi po sa luho. Dapat yun sa pangailangan. Di ba? Like for example, yung gusto pang magbakasyon, 'di ba? Ay kung hindi naman kaya ni Mr., ba't pipilitin? Ay kung hindi naman kaya na pasok sa exclusive school, ba't pipilitin? 'Di ba? Wala namang problema yung sa pangailangan, pero wag lang sa kagustuhan. At lalo pag hindi umuwi, ano ang reason kung bakit di umuwi? Pag OFW, mahirap na umuwi ang gabi-gabi, 'di ba? Pero pag ito ay malapit lang yung bahay at di umuwi, bakit? Kaya kailangan mag-usap. Okay? And then ito pa, natawa naman po ako sinabi ni Emeline Barrientos na sinabi mo kahit babae, pag nagkamali, ay lalaki. Kaya nga. Okay. And then, tama ba? Okay, tama ba na ang pera ni Mr. ay pera ni Mrs. Ang pera ni Mrs. ay parating pera pa rin ni Mrs. Nasabi na natin yan. Ito, next. Ito, may na-in love na third party sa pag-aaway nyo? Ay, may na-involve ba na third party sa pag-aaway nyo? Paano na-solve ang pagselo sa bawat isa? Actually, by the grace of God, wala pa. Oo, siguro. Ay, kasi, isa lang nang nagkamali sa akin. Ito, no? Wala nang ibang nagkamali. Totoo naman. Kaya wala kami. Totoo, dahil may crush sa kanya. Ay, nako. Oo, may crush lang dahil alam mo sa totoo lang pag ikaw ito hindi naman sa ayaw ko magmalaki, no. Kasi talaga pagka nagkapera ka, gumaganda ka lalaki talaga. Oo. Kaya marami nagka-crush sa akin, feeling lang nila na marami akong pera, feeling lang. Okay. Ito, sinabi ito. Wag daw hayaan na mag-away hanggang sunset. Mag-forgive daw na. Oo. Sabi ng Bible, sabi ni mama ko, sinusunod ko rin. Oo, tama ba? Cute. Maganda. Actually, I really agree with the Bible, but then again, at the end of the day, talaga naman ang hirap namang matulog na hindi ka nagpo-forgive, di ba? Ang sakit naman sa dibdib mo. Oo, pero naman? Kasi talaga ako, I don't like that. I really don't like that personally for me. Hindi, ito lang naman. Pa ng Bible, hindi mas maganda. Pero I really don't like to sleep na talagang may issue kami. Pero hindi, weird din naman eh. Kasi hindi, weird din, timing ka. Kunyari, paano kung nag-away kayo ng 11:59? Ay, oo nga. 11:59, 12 o'clock bukas na yun, di ba? Oy, oo nga. Hindi, timing ka rin. Literal. Timing ka lang, grabe ka naman. Di ba, timing? Kung hindi pa... Siguro sinasabi lang din niya, siguro na, huwag mong pahabain. Yan, huwag mo lang patagalin. Yan sinasabi ng Bible. Yun. Huwag mong pahabain. Don't prolong it. Don't meditate on it. If you can try to work it out, then work it out. Huwag kang literal. Sobra naman literal. Lalo pa kayo mag-aaway. Sinabi ng Bible, alas 12 na. Patawad ka na. Kulit mo. Ano ba yun? Diba? Ito mahirap. LDR question to. Long distance relationship. Paano kung asawa ko, parati ako laging inaaway dahil parating nakukulangan daw ako sa attention sa kanya. Gusto niya, kailangan niya akong kontakin. Ma-pride din ako. May trabaho din kasi ako. Hirap na ako. Parang May trabaho din siya. Pakipayo naman kung anong dapat kong laging gawin kung sa ganito asawa ko. Minsan talagang nasusungitan ko talaga siya. Oo. Alam mo, I still remember when, I think you have to agree with your spouse kung anong tamang timing, anong tamang oras ka dapat tawagan, na hindi ka ganun kapagod, ano yung tamang oras na pwedeng ikaw naman ang tumawag. Siguro namimiss lang talaga ng asawa mo ikaw. Oo naman, dumalambing lang, grabe ka naman. Baka naman ganun. Oo. So I think you have to agree, maliit na bagay lang yan. Kasi
no matter what, maganda nga yun, tinatawagan. Yung iba kong kakilala, talagang hindi na sila tinatawagan. So, appreciate that thought na gusto ko talagang kulitin, tawagan. So, I think, kunyari, like, uy, pwede ba i-text mo muna ako ng ganito kasi pagod na rin ako. So, pwede ganito tayong mag-usap. Pwede naman po yung sabihin ng maayos. Tama. Na hindi nag-aaway. At saka hindi masungit. Grabe naman. Hindi masungit. Kasi like, kung pagod ka, pwede mo naman sabihin naman, oh, thank you for letting me, checking up on me, but can I call you later? Kasi talagang kailangan ko lang matulog, ganon. So, timing, agree on a certain time and a certain moment kung kailan ang timing na dapat kang tawagan. Lahat naman tayo may mood eh. Ako rin may mood na ko eh. Ito parati akong sinasabihan, no? Ito, uy, ang sungit-sungit mo. Oo, di ba? Taray tayo. Not sungit pala. Ang taray mo. Pero, lagi ko sinasabi na lambing, uy, bakit? What's happening? What are you thinking? Nothing. So, pinabubuelo ko lang siya. Okay. Ito yung next question ni MF. What if open daw yung asawa mo, pero yung asawa mo naman, what if open ka sa pera, pero ang asawa mo, ayaw naman i-open? Oo. Go. Ay, nako, mahirap talaga yan pag ayaw talaga mag-open. May tinatago. Pag may tinatago, ibig sabihin yan, eh, syempre, parang, again, philosophy yan eh. Parang, ba't ka nakikialam? Pera ko to. Diba? Pag ganun ang arrangement niya, talagang away lang talaga. Pero I think you have to pray about it. Timingan mo rin. You have to gauge and discern kung bakit. Pag hindi pa rin talaga, kasi importante po pag-usapan ng pera eh. Sorry malaking major factor yan. So, ask from friends or people that you can trust, that you look up to talk about it and why. Yes. Ito maganda sinabi ni Coco Lemon Juice, no? Sinabi niya, kapag may nag-aaway daw, kami, mag-asawa, nagpapalipas muna ako ng sama na loob sa labas. Pero bago ako umalis, nag-iiwan muna ako ng mensahe explaining my side. Maganda rin yun. Nice. Diba? Pero kung ikaw naman nagpapalipas ka ng sama ng loob, sana naman yung sa tamang lugar, ha? Huwag ka naman pupunta sa maling lugar at baka may makita ka na hindi ka nais-nais. Syempre naman, ingat-ingat lang friendship, ha? Paano yung sitwasyon ko? You're living together but we're not okay. So for so many years, parang dumating na sa time na gusto na namin i-give up ang aming marriage life. Ano pa advice naman? O talagang matagal na sila pero hindi kasi sila nag-agree. But we're living together but they're not okay. Oo, hindi nga. Nag-aaway sila parati. So parang gusto nila mag-give up, maghiwalay. Ako, no matter what, giving up is not really the solution in marriage. Kasi I suggest really have to talk to one another. You have to be intentional. I believe kahit isa lang sa inyo to work it out, ang tanong ko sa inyo, are you willing to work it out? Are you willing to fight the good fight? Are you willing to fight that marriage no matter what? There are a lot of issues, a lot of differences you have to accept, but are you willing? Are you willing to accept all of those things? I think kasi yes. I think she's willing or the person is willing. Kaya But the problem, kaya nga siya nag-ask ng question. But the problem is I think yung partner niya hindi na siguro willing. So, yun nga, humingi na kayo ng tulong in terms of counseling. Yes, very good. Ano naman ang love language nyo? Oo. Ikaw, anong love language mo? Ako, number one sa akin time. Kahit nandiyan lang siya, basta nandito siya sa loob ng bahay. Ano pa, aside from That's time? number one. Ano pa? Meron pa? Two, yung appreciation. Ano pa? Number 3 is gifts. Number 4? Number 4? Touch. Yes, I love touchy. Tapos number 5, act of service din. Lahat, di ba? All of the above siya actually. Ako isa lang. Hindi, sa totoo lang. Kahit wala akong regalo, kahit wala akong time, wala akong gifts, wala akong act of service, isa lang, appreciation lang sa akin. For me, yun lang. Ako, yan lang hinihingi ko. Wala nang iba. Oo. So, how to be more expressive daw kung hindi ka vocal person? Well, you just need to learn. Being expressive is a skill. Yeah. Diba? Pag-aralan mo, diba? Hindi ba pag mahal mo ang tao, kailangan mong pag-aralan on how to show affection to your spouse no matter what, even though it's difficult because mahal mo yung tao, gagawin mo ng paraan. Paano daw maiwasan na yung mag-away daw, lalo na bago silang kasal? Kailangan mo, ito lang, bago ko sumagot, no? I would share my personal, no? Kailangan lang siguro malaman mo yung trigger. When you say trigger, saan ba nagsisimula yung away? Ano ba yung sinasabi? Pag sinabi na ito, boom! Let's say, pag may ginawa, boom! Diba? Minsan may mga trigger yan eh, 'di ba? Pag alam mo yung mga triggers, iwasan yung mga triggers. Like for example, ako wag sanang sabihin yung yung ako sa akin yung trigger ko talaga. Yung sinabi mo sa akin isang beses, ulitin mo ulit.
'Di ba? Parang sa akin, uy, nakakabobo ka naman. Sinabi mo na nga, inuulit mo pa. 'Di ba? Para sa akin, hindi naman ako bata, 'di ba? You can tell me once. Kaya nga parati ko sinasabi nga sa happy wife ko, mahal, kung meron kang pagagawa sa akin, para hindi ko makalimutan, i-text mo lang sa akin. I-Viber mo sa akin, 'di ba? I will make sure na I will complete it. Pero pag hindi mo biniber sa akin at sinabi mo lang sa akin, maniwala ka, 99% hindi ko magagawa. Sa dami kong iniisip, hindi ko talaga maalala. Ayun talaga yung weakness ko. Ikaw? Yeah, alam nyo, bilang bagong mag-asawa, give yourself space. Kasi you're trying to adjust to one another. Hindi naman po yan immediately bed of roses. So, parang isipin nyo na parang pupunta ka sa college na, ito pala to, ito i-adjust ko. So, try to study one another. Give yourself a chance. Give yourself a slack na, hey, we're trying to learn how to fix one another's attitude. Ito yung background ko, ito yung background niya. Hindi talaga easy yun. There's gonna be conflict, but the goal is how do you accept that conflict? How do you accept each other's differences? Yan po yung time na sinasabi ni Chinky nga na, this is the time na kailangan mag-ano yung trigger. Ano yung mahal? May hinahanap ako. Kulit? Mahal? Okay, go. Tapos ito, paano daw magandang gawin para maiwasan daw ang magiging magastos? Madalas kami magtalo ni Mr. dahil lang sa masyado ako magastos. At least umamin ka. Diba? Number one, you admit that you have a problem. So if you have a problem, you got to solve the problem. I would highly recommend that you only put the exact money that you can afford to spend on a daily basis. Do not put more than like for example, ang budget mo lang talaga per day is 300 pesos. Don't put 500 pesos or 1,000 pesos or 2,000 pesos. Believe me, we have a magic wallet. What do you mean by magic wallet? Whatever you put inside your wallet, it disappears. Yan ang problema. Number two, remove your ATM, remove your credit card. Because you cannot spend the money that you do not have. Diba? Pag lumabas ka, exact lang pera mo, hindi mo pwede siyang gastusin. Diba? So, I think these are the two practical steps that you can do. So, yun nga. Meron din yung sinasabing margin. So, if you can be able to have a agreement kung may allowance kayo sa isa, for example, 5,000 a month. So, pwede mong gastusin yung 5,000 a month, 1 day, 3 days, it's up to you. Pero nag-agree kayo na dahil sa allowance na yun, kahit na ano, pwede mong bilhin within 5,000. So, kailangan nyo mag-agree. Okay. Sige, maraming salamat. Maraming salamat po kay Juncel Derquito sa buong San Pablo, sa Laguna. Shout out po sa FPB Top Group Aguila Builders headed by Sir Jeron Metica. Maraming salamat. Ito lang pwede ako makiusap po sa inyo. Bago pa nga tayo magwakas, can I invite everyone to please join us in our Facebook account, and then saan pa? Please subscribe to our Happy Wife, Happy Life, Chinky Tan sa YouTube po. Again, Happy Wife, Happy Life, YouTube. Now and then, yung mga ka-dinner namin, i-announce po namin when, and we're excited and we're gonna do live stream for that also. And then, please also subscribe to our IG account, Happy Wife, Happy Life PH, at sa aming pong Facebook account na Happy Wife, Happy Life PH sa aming Instagram page. Sa Facebook page. Maraming salamat sa inyong tiwala. Maraming salamat po sa lahat ng mga taong nanonood at tumatangkilik po every Monday ng alas 11 ng gabi. That's the time that we broadcast every Monday. As we always say, pag may happy wife, meron kang happy life. Yes, maraming salamat. God bless your marriage. You can do it. Thank you.